Yun guys, na magandang hapon guys, meron tayong gagawin guys. Ito yung aming defibrillator machine na may problema guys. Nireklamo ng user kasi may hindi sila makapag basic check. So tingnan natin. So next. Okay, yung printer. Defibrillation check tayo guys. System check, okay naman. So defibrillation check. So yan guys. Ito yung problema niya guys, error. So yan o. Defibrillator check. Defibrillation check error. So pag ito yung mga, ito yung problema guys ng nireklamo nila guys. So yan, defibrillation check error. So minsan guys gumagana, minsan hindi, yan ang issue. So ngayon, para malaman natin kung ano yung problema niya, kung ang problema ba niya is yung mismong board or yung capacitor niya, yung capacitor bank. So malalaman natin yan dito pag gumamit tayo ng ating analyzer. So yan. So i-check natin guys yung power na binibigay niya. So ito tayo sa halimbawa sa 50. So 50 joules. Ayan. 50 joules guys. Ipapire natin ng 50 joules. So gagamit tayo nito. So yan. So malaman natin kung ilan yung result. So okay naman yung ano niya. So naka-anti lead. So yan. Hindi natin So fire tayo guys. So makikita natin kung ilan yung ano. Pag nakita mo guys yung ano niya, reading niya sa 50. Sa 50 guys, ang binibigay lang niya is 42.5. So napakababa. So gawin natin 270 maximum. So maximum guys ang ano natin. So kung ilan lang ibibigay ng makina. Charge. Fire. So malalaman natin kung ilan. So ayan guys. Kung napapansin mo, fire. So, sa ano guys, sa 270 na settings ko, ang binibigay lang niya is 228 guys. So, napakababa. So, napakababa yung binibigay niya na power. Siguro yun din yung cost nung ano guys. Siguro yun yung pinaka-cost ng ano niya. Pinaka-cost niya is yung power output. So, hindi ko malaman kung yung capacitor ba ang may problema niya. Kasi makita mo naman sa charging niya, mabilis naman sa mag-charge. So mabilis naman sa mag-charge. Pero sa yung power output na nilalabas, mababa. Ayan o. Napakababa. So ang settings ko is 270 maximum, 220 lang yung binibigay niya. So yun yung isa sa mga question ko na baka may problema ako sa capacitor bank niya. So ngayon wala akong capacitor bank. So mag-try akong mag-request ng capacitor bank nito. So kasi wala naman siyang problema sa board kasi nagcha-charge naman siya. So ang problema lang talaga niya is yung output mababa. Kaya ini-error niya yung defibrillation error. Defibrillation test error niya. At saka guys, hindi siya consistent. Minsan, pag inano mo gagaan, okay naman siya. Minsan naman, ganun error. So, sa tingin ko, yung capacitor. So, yan lang guys. Konting ano lang. So, pag wala kang analyzer, hindi mo siya malalaman kung mataas ba yung binibigay. So, doon mo malalaman yung output niya na mababa. Ang settings mo is, for example, 50. Ang binibigay lang niya is na sa mga 40 lang. So, sa 270, ang binibigay nila nasa 200 lang mahigit.
So, yun guys. May konti tayong malalaman. Continue ko to guys pag dumating yung ni-request ko na capacitor bank nito. Ito din malalaman kung okay ba siya o hindi. Kung mawawala ba yung error na yun.